Ayan, isang napakagandang araw pa rin po sa ating lahat mga kaboses. Another day, another life. Another issue, another chikahan ho ang ating laman ho ng ating diskusyon ngayon. Kasi nga ho raw, si Congressman Dan Fernandez ng Quad Committee ho ng Kongreso mga kaboses, galit na galit raw kay Congressman Rodante Marcoleta na kilalang depensor din ng pamilyang Duterte mga kaboses. Alam naman ho natin si Congressman Fernandez kasali yan doon sa Quadcom na kumakalampag sa pulisiya ni former President Rodrigo Duterte sa giyera laban droga kasi ayaw nila na war on drugs. Ayaw nila nang habulin ang mga kriminal mga kaboses. Kaya ngayon galit na galit ho si Congressman Dan Fernandez. Panoorin ho natin itong isang clip ho from Net25 sa programa ho ng Saganang Mamamayan. Nandito po si Congressman Rodante Marcoleta. Nandito po ang video mga kaboses. Tagpukong ito kasi ito ang daming tatanong sa amin, ano ba itong ano, ba't parang bagang yung isang representante ng Laguna ay parang bagang nagagalit sa inyo, ano, at parang bagang sinasabihan kayo ng kung ano-ano. Ipakita mo nga yon direct at nang sa ganoon, yan, kausap niyo po yung Kong JJ Suarez, ano ho, Kong Chua. Biglang yun, lumapit yung... Yan, lumabas ang pagka-action star. Kausap ko, makikita mo dyan. Opo. Si Kong JJ Suarez. Maliwanag yan, ha? Mm-hmm. Oh. Ayun, ilang beses na kayo, tatlong beses. Tapos bigla siyang nakialam. Opo. Alam mo kung ano yung pinag-uusapan ni Kong JJ? Ninyong tatlo. Opo, oh. Hindi, primero si JJ lang. may binulong ako kay chairman. Opo. Pagkatapos, sabi ni Kong JJ, Kong Dan, sabi niya, pwede ba kanyang makiusap naman ako, sabi niya, kasi pagka ikaw ang nagpapaliwanag, kung ikaw ay abogado, sabi niya gano'n. Opo. Parang yung mga puntos namin ay nawawalan na kami ng parang yung sa amin ay baliwala lahat. Opo. Sana naman ay mabigyan naman kami kanya ng ano. Sabi ko, Kong J, kung yan naman ang issue mo, nakikita mo naman, kapag ako ay nagbibigay ng komento at saka kung ano yung gusto kong i-emphasize sa aking pagsasalita, ito'y binabato ko sa chairman eh. Hindi ko naman ibinabato sa pansarili ninyong kung ano yung sinabi mo, kung ganito. Opo. Kaya lang sabi niya, yung parang namamaliit kami, parang gano'n. So ina-assure ko siya na wag mo namang isipin ka kung gano'n kasi kailangan naman kasi ilabas natin kung ano yung legality. Hindi naman pwedeng kumabala doon sa nalalaman ko, sa training ko, na palaging nandun ako sa merong legal basis. Yun, correct. So yun pala yung paksa nyo ni Kong JJ. Yun ang paksa ko kasi parang medyo nagdaramdam siya ng konti. Hindi naman siguro nagdaramdam, maring nag-voice out lang po sa inyo. Nag-voice out, maring naghihinanakit siya kasi kung halimbawa ni-raise ko ito, parang yung sinabi niya, maaring mawala ng visa. Sasapawan, parang gano'n. Maring takot. ganito. So, yun ang kanyang Sa akin naman, may konting validity. Pero kailangan ipaliwanag ko na, pero kailangan din nating ihayag talaga. At sana nga, yung inisip ko na dapat pagtalunan para lumitaw kung alin talaga yung healthy discussion. Nang hindi na minamaliit yung isa o maaaring nasasapawan yung iba. Wala doon sana yung punto. Kung hindi, issue for issue. Para sa ganoon, ang pinaka-direction, makinabang ang tao. Lumutang sa talaga. puntong yun. Yung lumilingo na siya. Sa puntang yun, bigla na lang siyang nakialam. Hindi naman siya kasama sa usapan ko. Hindi siya kasama sa bigla niya akong ginanon. Sabi niya, ikaw naman, sabi niya. Nung umpisa, parang hindi niyo pa pinapansin. Ikaw naman, kanyang ganun eh. Yung programa ko, siniraan mo ako, sabi niya. Kasi siya nagtataka, ano ka akong programa mo? Saan ka nagpo-program? Hindi pumunta ka kanya sa ganito, may kinausap kang mayor, alam mo naman kalabang ko yun. Hindi mo dapat ginagawa yun. Sabi ko, hindi ko alam kung ano yung sinasabi mo. Basta't ako nagpupunta sa mga munisipyo. Siyempre po. Dahil sa ako'y nagpapahayag ng aking gustuhan na, alam mo na. Tama po pero naman. Hindi mo dapat ginagawa yun. Mali yun. Sabi niya? So walang ginalaman po sa issue. Walang kinalaman sa issue eh. At meron daw akong kinausap na may siniraan ko daw siya. Siguro,
magtawag Nako. siya ng sino man na nakinig doon sa aking pagsasalita nung ina-address ko yung audience. Sabagat makapalang tao talaga eh. Personal na, personal. Paano naman ako magsasalita naman ng paninira ng alam kong Laguna yon. Oo nga, taga-roon siya. Alam kong kandidato siya pagka-gobernador. Oo. Ako ba naman, hindi ko naiintindihan. Unang-una, hindi ko gagawin yon. Siyempre po. Pangalawa, ang aking kandidatura ay nakasalig doon sa pangkalahatan. Opo. Wala Hindi kayong naman sa wala naman akong pakialam doon sa local issues din. sa local issue kung magkakalaban sila o hindi. Ayun. Kinakailangan bang humingi ako ng permiso sa mga kasama ko para malaman ko kung sino Oo pupuntahan ko at saka hindi ko pupuntahan? Ay, maling-mali Hindi ko nga pwedeng talaga gawin siya. yun Oo. Nako po, ayun po ang statement ho ni Congressman Rodante Marcoleta, kung saan po na galit ho sa kanya ito hong si Dan Fernandez, Congressman Dan Fernandez ho. At ang issue ho hindi malinaw, no? Hindi malinaw yung issue, mga kaboses, na kung ano talaga yung pinaka-issue, kasi yung pinag-usapan sa House iba yung sinita daw ni Congressman Dan Fernandez kay Rodante Marcoleta. So ibig sabihin meron silang personal na alitan, tapos dadalhin nila diyan, no? Nakakahiya sa mga tao po, no? Nakakahiya ho na ganyan tayo. Leader pa naman tayo ng ating bansa ho. Ano po, mga kaboses, ano sa tingin ninyo? Sabi ko nga dito na iwasan talaga yung politika kasi nagiging culture na no, ng ating mga mambabatas, mga kaboses. Pag kalaban ka sa politika, talagang kalaban ka niya. Oo. Tapos para magwagi sila o para mabango lang yung pangalan nila, tinitirahan nila yung kalaban nila. Tapos kung sila na yung mapagsabihan ng katotohanan, mga kaboses, galit na galit. Ha? Galit na galit, gustong manakit. Ayan po yung consequence. Kapag tayo ho, gumagawa, tayo mismo yung una, no, na gumagawa ho ng mga mali. So ibig sabihin, dapat iset aside na yung mga politika na yan, kasi kung ganyan pa rin ang mga ugali ng mga atin hong mga leader ng ating gobyerno, talagang walang patutungahan ng bansang ito. Imagine, no? Nilabas pa nila dyan yung mga sama nila sa loob, sama nila ng loob, mga kaboses. Although may naman si Congressman Rodante Marcoleta, mayroon siyang point, no? At least sa sinabi niya dito, mga kaboses, kung ano yung rason bakit galit na galit sa kanya si Dan Fernandez. Siyempre, kapag talagang andun ka in aid of legislation, ano yung mga topic ko, focus nun doon. Set aside na yung iba, no, mga kaboses. Si Paduano nga no, nag-relax lang nga si Paduano, mga kaboses. Itong mortal na magkaaway rin ito si Sir Marcoleta tsaka si Paduano. No, hindi na siya nakialam kasi professional no? Kahit na sa issue in aid of legislation naggera sila, mga kaboses, sa kanilang pananalita. Gera sila ng kanilang mga argumento, pero may respeto, may limitation, mga kaboses. Ganyan ho ang dapat pinapakita ng ating mga mambabatas. Ay nako po. Tatawan lang talaga tayo dito, mga kaboses. Anyway, comment po kayo sa baba. Reaction nyo po regarding po sa ating napanood ngayon, reaction video ho, mga kaboses. Ito po sa galit ni Congressman Dan Fernandez kay Congressman Rodante Marcoleta. Mga mambabatas, focus na po tayo sa mga isyong panlipunan. Huwag na ho tayo puro ganito na lang. Ikot-ikot na tayo sa pamumulitika. Although politics is everywhere, pero kaya nga politics is everywhere kasi nasa mga tao dapat nakatuon kayo doon, mga kaboses. So thank you sa mga nanonood and comment kayo sa baba. Feel free kasi karapatan ho natin, mga kaboses, na magsalita sa mga nangyayari sa ating lipunan. Thank you so much and God bless ho sa inyong lahat, mga kaboses. Pwede ho kayong mag-subscribe, like and share na lang din po itong video na ito kung inyo pong nagustuhan. Maraming salamat po, Vox Populi PH. God bless us all.